Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, narito tayo sa panahon o mga araw na kung saan ay tinatalakay ng ilan sa ating mga kapatid o marami sa ating mga kapatid ang patungkol sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay pinapaalaala sa ating lahat na ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nararapat. Nararapat, kinakailangan na higit pa kaysa sa ating mga magulang, kaysa sa ating mga anak, kaysa sa ating mga pamilya, o kaysa sa sinumang tao. Kinakailangan na higit pa doon ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung hindi natin makayanan na higit pa doon ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, mas mahal natin ang magulang natin kaysa kay Propeta, mas mahal natin ang anak natin kaysa kay Propeta, mas mahal natin ang asawa natin kaysa kay Propeta, ay hindi natin makakamit yung tunay na pananampalataya. Yung tunay na pananampalataya na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Sabi niya, hindi mananampalataya ang isa sa inyo. Hindi mananampalataya. Pag sinabi na hindi mananampalataya, hindi naman sinabi na walang pananampalataya. Mayroon siyang pananampalataya. Subalit hindi ganap yung kanyang pananampalataya hanggat hindi mangyari itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hatta akuna ahabba ilayhi, hanggang sa ako ay higit na kanyang minamahal o higit niya akong mamahalin min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, kaysa sa kanyang magulang at sa kanyang anak at sa lahat ng mga tao. Magulang, anak, at sa lahat ng mga tao. Tingnan ninyo, ang tatlong bagay na ito na na-mention, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung mapapansin natin ay magulang, koneksyon natin sa dugo, magulang, anak, koneksyon natin sa dugo, at ang mga tao, pangkalahatan ng mga tao. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa paliwanag ng mga patas, ay may tatlong klase dito nila hinugot, na mayroong tatlong klase ng pagmamahal. Na unang-una, pagmamahal na mayroong paggalang, mayroong pagrespeto, mayroong pagdakila. Yun na yung pagmamahal sa magulang. Malaki ang tingin mo, mataas ang tingin mo sa iyong magulang. Nagsasalita ka, pag nagsalita ang magulang mo, hindi mo yan pwedeng lagpasan. Magdesisyon ka, pag nagdesisyon ng magulang mo, hindi mo siya lalagpasan. Yung pagmamahal sa magulang, yun ang unang-una na, ibig sabihin, pagmamahal na may pagdakila, pagrespeto, paggalang, yun yung pagmamahal sa magulang. Pangalawa ay pagmamahal na mayroong awa, mayroong paghahangad, na para sa kabutihan niya. Yun yung pagmamahal mo sa iyong anak. Pagmamahal mo sa iyong anak na bibigyan mo siya ng awa, bibigyan mo siya ng gabay, bibigyan mo siya ng guide, bibigyan mo, pati mga financial ay ibibigay mo sa kanya. Kasi gusto mo siya na lumaki, gusto mo siya na mayroong marating, gusto mo siya na maging mabuti. Yun yung pagmamahal na kung saan na mayroong awa, pagmamahal sa, ibig sabihin ay anak na. Pangatlo ay pagmamahal na may kasamang pakikitungo ng mabuti, kabutihan,
Maghahangad ka sa kanila ng kabutihan, o kaya ay maghahangad ka sa kanila ng ibig sabihin, kung ano man yung kanilang mga narating, ay ibig sabihin, masaya ka para sa kanila, tulad din kung ano yung narating mo ay masaya ka sa sarili mo, masaya ka rin para sa kanila, yun yung pagmamahal sa mga tao, pagmamahal sa iyong kapwa. Nakuha natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Minsan ay nararamdaman natin yun na talagang takot na tayo sa ating mga magulang. Marinig pa lang natin yung boses nila ay takot na tayo. Ginagalang natin ang ating mga magulang. Makikita natin yung pagmamahal natin sa ating mga anak na kunti lang ang mangyari sa ating mga anak ay minsan ay hindi na tayo mapakali. Magkasakit, madisgrasya, o maglagnat, kung ano mang mangyari sa kanila, hindi na tayo napapakali kasi ganun yung may awa na pagmamahal. Makikita natin yung pagmamahal natin sa mga tao na concern, na nag-iisip tayo ng mga bagay, ano mang mga bagay na para sa ikabubuti ng ating kapwa, para sa ikabubuti ng mga tao. Yun bang nag-iisip tayo ng mga bagay na makakapagbigay ng pakinabang sa ating kapwa. Yan ang gawin nating prinsipyo na mayroon tayong gagawin na makakapagbigay ng pakinabang sa ating kapwa. So, ang tatlong klaseng pagmamahal na ito ay ibig sabihin naipon na dito sa pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagmamahal natin sa ating mga magulang, kinakailangan. Ang pagmamahal natin sa ating mga anak, kinakailangan. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa, kinakailangan. Pero lahat ng mga ito, dapat ay mas nangunguna yung pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung hindi natin makakayanan na mas mahal natin yung magulang natin kaysa kay Propeta Muhammad, mas mahal natin yung anak natin kaysa kay Propeta Muhammad, mas mahal natin yung mga tao kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging ganap. Hindi magiging ganap yung pananampalataya natin, yung iman natin. Sa anong pamaraan ng pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniniwalaan natin siya, sundin natin yung ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi mo kayang sundin si Propeta, alam mo na ipinag-utos niya, pero takot ka sa magulang mo. Takot ka na malaman ng magulang mo. Mahal mo ang magulang mo, ayaw mong masaktan ng magulang mo. Pero hindi ka nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung minamahal mo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka matatakot sa iyong magulang. Kasi ang ginagawa mo ay para sa kabutihan. Naginuman ka ng alak noong hindi ka pa Muslim. Naginuman ka ng alak, hindi ka takot sa magulang mo. Nang babae ka, hindi ka takot sa magulang mo. Nakabuntis ka ng kung sino-sino, hindi ka takot sa magulang mo. Pero itong pagsunod sa katuruan, kabutihan, takot ka sa magulang mo. Hindi mo makukuha yung tunay o ganap na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta kuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hindi mananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya gawin na mas mahal niya ako kaysa sa kanyang magulang, kaysa sa kanyang anak, kaysa sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga tao. Ganon mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero iingatan natin sa pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iingatan natin, minsan naman ay nakakagawa tayo na sumubra na sa katuruan. Katulad ng gawain halimbawa, pagsiselebrate o kung ano-ano mang mga gawain na isiselebrate, halimbawa, yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibang usapin naman yung halimbawa, mayroong lecture, mayroong muhadara, mayroong dawa, pero yung bang maraming mga gawain na dahil sa kapanganakan ni Propeta, kasi yun yung mga ibang mga tao na gano'n, nasanayan nila, pag dumating na yung kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ano-ano ang ginagawa nila bilang selebrasyon sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating sa punto na nagsasayawan, dumating sa punto na kahit na nagbabasa ng Quran, pero hindi mo na maintindihan, hindi mo na malaman na ito ay Quran kasi sabay-sabay na silang nagbabasa ng Quran. Dumating sa punto na kung ano-anong mga niluluto, na kung ano-anong mga ritual na ginagawa. So lahat ng mga ito ay ibig sabihin, sumupra na sa pagmamahal, wala na sa katuruan ng tamang pagmamahal kay Propeta. Kasi pagmamahal kay Propeta, ang paniniwala sa kanya, pagsunod sa kanya, pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero makikita naman natin na yung iba, sobra na yung kanilang mga ginagawa patungkol sa kapanganakan ni Propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, pero minsan ay hindi naman nagsasala, hindi naman nagdarasal, o hindi naman sinusunod ang mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang alam lang niya na katuruan ni Propeta, walang alam niya, bukang bibig niya na sunna ay yung pag-asawa ng marami. Kasi sasabihin niya na sunna yan. Sunna ni Propeta kasi favor lang sa kanya. Pag-asawa ng marami, favor lang sa kanya. Sasabihin niya na sunna ng Propeta hanggat sa advice niya talaga, lecturean niya talaga, kausapin niya talaga na ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya na hindi ka ba sumusunod kay Propeta, pero yun lang ang kanyang sinusunod. Sa maraming mga katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya sinusunod. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ingatan ninyo ang mga imbintong mga gawain, Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sapagkat katotohanan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang bawat imbintong gawain ay bid'ah. Ibig sabihin ng bid'ah, innovation. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. At ang bawat bid'ah, ang bawat innovation ay dalalah, tungo sa pagkaligaw. Sa ibang riwaya na makikita natin, wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Sa ibang riwaya, ang bawat bid'a, ang bawat innovation ay tungo sa pagkaligaw, at ang bawat pagkaligaw ay tungo naman sa impyernong apoy. Ang pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paniwalaan natin ang kanyang mga ipinarating, ang kanyang mga ibig sabihin, ang kanyang pagiging propeta, ang kanyang dala-dala na banal na Quran, at sundin natin ang kanyang mga itinuro. Ang lahat ng mga itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwasan natin ang mga ipinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah." Sabihin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbuna Allah, kung kayo ay tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, kaya sundin ninyo ako. Fattabi'uni, sundin ninyo ako. Sundin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, at mamahalin kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi nating tandaan ang pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumunod sa pagmamahal sa nagsugo sa kanya. Sino yung nagsugo sa kanya? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Higit na minamahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasunod niya yung pagmamahal natin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sikapin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na lagi tayong nasa tamang katuruan, lagi tayong nasa tamang landas, lagi tayong nasa katotohanan sa pamagitan ng ating pananaliksik, patuloy na pag-aaral sa ating pananampalatayang Islam. Unti-unting matutuklasan natin na tayo ay mali at napakaraming bagay na ibig sabihin hindi natin alam. At unti-unting mababago natin ang ating mga sarili. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.